Inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ating balikan si Professor Jonathan Anticamara ng UP Institute of Biology. Prof, thank you for your indulgence. Balikan ko lang itong inyong pagsisid nga, kamo mga about 8 to 10 meters ang lalim. Kakaiba yung inyong mga na-discover doon na features ng mga corals kumpara doon mismo sa sandbar, na Sandy Cay 1, 2, 3, and 4 na nabuo na malaisla na katangian ng mga naandoon na mga corals. So ano ang teorya nyo doon? Well, ito kasing una muna dahil ang ay medyo malayo talaga itong mga Pag-asa Islands, itong mga Spratly Islands sa mainland. So at saka malakas ang alon, malakas ang agos, napakalakas ng agos. So posible na yung mga branching corals o kaya mga sanga-sanga na corals hindi gaanong nabubuhay sa parte na medyo exposed doon sa mga malalakas na agos, Pero nung lumangoy na kami doon sa malapit sa may mababaw, mayroon din namang mga branching corals kami nakikita. Pero medyo relatively konti siya. So sa Sandy Cay 2 saka sa Sandy Cay 3 na denied ko na magkatabi itong mga Sandy Cay na to. Karamihan nung nasa malalim, sa Sandy Cay 2 7 to 10 meters, mga tawag na massive coral. Sa Sandy Cay 3 naman, nasa mga 12 hanggang 15 meters yung dive namin. Ganon din mga massive coral at ang kakaiba dito mayroon din mga soft corals na makikita, Silang lahat ng mga to na makikita sa ilalim, mga corals na kaya mabuhay sa malakas na agos ng malakas na alon, malakas na agos. Okay. Ayun. Pero sa sheltered na part, kasi mayroon ang kada isla, mayroong mukhang isla na nakaharap sa malalakas na hangin, kunyari habagat, amihan. Pero mayroon din siyang parte dahil pabilog halos ang mga isla or kaya paikot. Mayroon siyang parte na medyo na shelter, nakatago doon sa malakas na hangin o malakas na agos. Yung mga parte na yun, mayroon din silang iilan na branching. Pero hindi common ang branching corals sa mga Sandy Cay na to sa mga isla, lalo na sa malalim na parte. Meron bang meron bang palatandaan ng cyanide contamination sa lugar? Hindi namin masasabi, Okay. Kasi kung ako base sa pagtingin ko, kung ang isang coral ay na anuhan ng cyanide, madalas mabilis siya na kung agad-agad nandoon, makikita mo yung mga bote, tapos or kaya yung ginagamit lang paraphernalia, tapos yung mga corals namumuti. Wala kasi kaming gaano nakikitang namumuti na corals. Kaso yung mga maraming patay na corals, sorry. Kaso yung mga patay na corals na ito, sa tingin ko namatay na sila sa mahabang panahon, nung matagal na sila. Kung mayroon mang pumatay sa kanila, kung ano man yung temperature, cyanide, o kung ano man yung rason bakit sila namatay, matagal na proseso, matagal na siguro sila na-expose. Sige. Dito ba sa inyo, yung marine life sa ilalim nitong mga sandbar na ito, kumusta? Yung bang nakita mo doon na maliliit lamang kamo ng mga isda, kakaiba dito sa mga dive sites sa Mabini, Batangas? Anong dahilan yon? Talaga bang yun ang kanilang natural? O dahil sa manipulasyon ng tao, kaya nangawala ang mga dapat na marine life doon sa ilalim? So yun yung ang expectation namin bago kami dumating, gaya ng mga malalayo na isla, tawag natin offshore na mga coral reef, remote coral reef. So pag tumingin ka sa mga online, magbasa ka yung mga remote coral reef sa USA, sa UK kasi meron silang mga remote island. Ito ay puno dapat ng malalaki na mga isda, mga sharks. Kasi in-expect natin na pag malayo ang isla, malayo sa mga mangingisda, kukonti. Gaya nito, ang pinakamalapit na community, Pag-asa Island, nasa 20 lang mahigit na bangka ang makikita natin sa paligid ng Pag-asa Island. Konti lang ang nakatira, konti lang mga isda. Kaso, nung dumating kami, for example, habang tumatakbo yung barko, papuntang Sandy Cay 3, nakita namin na may isa doon na lancha na sabi ng mga kasamahan namin sa barko sa rubber boat, ito pag-aari ng Pilipinas. Tapos sa unahan naman, mayroon namang parang lancha din na malaki na vessel, fishing vessel din, na pag-aari naman ng Vietnam. So sa tingin ko, hindi natin ma-eliminate na may mga nangingisda sa mga isla na to. Kahit na yung konti lang nakatira sa Pag-asa at maliliit ang mga bangka nila,
Pero mayroon yung mga nagmamay-ari sa paligid na nag-aari ng malalaki-laki na mga fishing vessels na nag-ooperate dito ng ngingisda. So posible talaga na ito ay dahil ang pagkonti ng mga isda ay dahil nasobrahan na ng pangisda. Okay, No? sige. At ganun din ang nakikita ko kasi inikot ko rin yung Pag-asa Island mismo. Maliliit na rin ang mga isda. So tingin ko kahit na konti yung gumagamit kung araw-araw kasi wala naman silang ibang pagkukunan ng mga isda at wala din talaga na-establish na management system saka monitoring kung ano nasa ilalim. So therefore hindi na ma-manage itong resources na to. So yun yung pinakamalaga ko sanang message na dapat sana magkaroon tayo ng monitoring at management ng mga coral reef na to kasi napaka-importante na resource. Maraming tao nakadepende dito pero wala siya ngayong monitoring sa management. Sige. So May yun tanong na ka siya? tingin ko napakalaga na kailangan natin gawin. Sige, bago Oo. tayo magpaalam kay Professor, go ahead. Yes po. Professor, yung pong baka nakita nyo na maliliit na isda na lang ang mayroon doon sa area na yan sa Sandy Cay, may possible na overfishing din po ba yon? Kaya ganoon? So ako po ay ikot-ikot ng buong Pilipinas, kalalangoy kaso-survey. Most po ng sinusulat ko sa science ay tungkol sa mga coral reef sa buong Pilipinas, hindi lang konti na mga isla or iilad. So ako, pag nakakita ako ng coral reef na healthy, alam ko na kunya mga protected area sila, makikita ko na may malalaking isda, kahit man lang tinatawag namin na mga herbivore o yung mga isda na kumakain ng lumot. Pero malalaki yung katawan nila, halos 1 metro o kalahating metro. Dito sa mga Sandy Cay at sa mismong Pag-asa Island, ang mga isda na makikita natin, ang pinakamalaki ay halos nasa mga 30 cm, wala halos na 40 cm, at marami sa kanila ay mga nasa 10 or 20 cm, sentimetro. Napakaliit nito para sa mga ano. So ito para sa akin na indicator ito na isang isla, isang coral reef ay talagang nasobrahan na ng pangisda. Hindi normal sa isang healthy o kaya protected o kaya managed na coral reef na mayroon lang na maliliit na mga isda. Lalo buhay naman yung mga corals. Marami pa rin namang corals na buhay. At wala naman ako nakita na mga pinasabog ng dinamita na mga corals. Ayun. So tingin ko ang ano talaga dito, posible na nasobrahan na siya ng pangisda sa napakahabang panahon. Hindi lang siguro in recent time. Mula pa noon. Kaso ang tagal naman, hindi man natin alam. Wala man nasusulat. Yung mga nasusulat sa Pag-asa Island lang, kahit sa Pag-asa Island, sabi, nakukunti na rin nga yung mga isda. Kailan kayo babalik doon, Professor? Kayo ba babalik pa ron? Kung ako, oo, at kung may mga pag-aaral at lalo na siguro kung may kinalaman ito sa yung sinasabi ko nga na long-term monitoring sa management, ito po ay bagay na hindi ko palalampasin. Kasi tingin ko po ito ay napakahalaga na gagawin. Lalo na ito na lang yung mga last na medyo remote nga na isla. Karamihan po ng coral reef sa Pilipinas ay gaya sa isla ng Bohol o kaya isla dito sa mga West Philippine Sea din, pero dito sa malapit sa Luzon. Ang dami pong mangingisda, no? Ang dami nakapaligid po, libo-libong mangingisda. Napakadaming bangka dito sa Subic. As in libo-libo ang mga bangka. So under stress po karamihan ng mga coral reef. Ito na lang po sana yung reef natin na relatively, hopefully sana konti yung at yung social issues natin ay medyo relatively konti sana. Kasi konti nga i-deal natin ng mga mangingisda. Opo. So sana ma-manage talaga siya natin mapaganda, ma-recover. Yun yung so kung tanong babalik at babalik. Opo. Salamat po na marami sa inyo pong sakripisyo, Professor, at kami muling makikipag-ugnayan dito po sa inyong report na gagawin at sana nga po next time kayo po maging mapayapa ang inyo pong pagpunta sa mga lugar na ito. Salamat, Professor. Mabuhay. Maraming salamat din po sa lahat. Maraming pong salamat sa inyo. Apo, thank you si Professor Jonathan Anticamara ng UP Institute of Biology. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.